OKC Thunder ipinakita sa Celtics kung sino ang malakas ngayon. Cleveland Cavaliers kahanga-hanga ngayong season. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Sa pinakabagong kabanata ng kanilang matagumpay na season, ang Cleveland Cavaliers ay nagpatuloy sa kanilang panalo at ginawa ito ng may autoridad. Tinalo ang Charlotte Hornets sa score na 115-105. Ipinapakita ng tagumpay na ito ang kanilang konsistensya at lakas sa opensa. Si Jackson Flickinger, isang abogado at editor ng Fear the Sword, ay nagdodokumento ng paglalakbay ng team sa loob ng isang dekada. Ang kanyang pananaw sa laro ay mahalaga habang patuloy na nagpapakita ng lakas ang Cavaliers sa court. Binigyang diin ng head coach ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick ang pangangailangan ng halos perpektong basketball upang manalo laban sa Cavaliers. Para sa Hornets na hindi pa nananalo mula December 8, masyadong mataas ang pamantayang ito upang malampasan. Ipinakita ng Cavs ang balanseng opensa na nagpapakita ng kanilang kakayahan na umangkop at talunin ng kalaban. Si Darius Garland ay nagpatuloy sa kanyang pag-angat sa pamamagitan ng kahangahangang performance, nagpapakita ng malaking pag-unlad kumpara noong nakaraang season. Bagamat si Evan Mobley ay may mas mababang puntos kaysa sa kanyang dating pagtatanghal laban sa Charlotte, nag-ambag pa rin siya ng epektibo sa pamamagitan ng pagtama ng mga mahalagang 3-pointers at pag-navigate sa mga mismatches. Ang kanyang pag-unlad sa mga sitwasyong may mataas na presyon ay mahalaga para sa Cavs habang nilalayo nila ang tagumpay sa playoffs. Nagbigay rin ng magandang performance si Jarrett Allen na nagpakita ng agresibong laro lalo na laban sa manipis na frontline ng Charlotte. Si Donovan Mitchell, na kilala sa kanyang eksplosibong scoring, ay nagtipon ng mga mahahalagang puntos sa ika-4 na quarter. Pinatutunayan ang kanyang kahalagahan sa mga kritikal na sandali. Patuloy na nangingibabaw ang Cavaliers laban sa mas mahihinang team na nagpapakita ng kanilang kakayahan na samantalahin ang mga paborableng laban. Sa tagumpay na ito, pinapanatili nila ang kanilang lead sa Boston Celtics sa Eastern Conference standings. Sa hinaharap, naghahanda ang Cavaliers na harapin ang mabagsik na Oklahoma City Thunder, isang pagsubok na magbibigay ng mahahalagang pananaw sa kanilang kakayahan na maging kampyon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of OKC, pinakita ng OKC Thunder ang kanilang pinakamahusay na depensa sa liga upang talunin ang defending champion na Celtics nitong Lunes sa Oklahoma City. Iba talaga ang pisikalidad namin sa second half, sabi ng coach ng Thunder na si Mark Daigneault. Isipin mo na lang kung kasama ng Thunder ang kanilang pinakamahusay na defensive player na si Chet Holmgren o isang two-time all-defensive guard na si Alex Caruso. Ano kaya? Malilimitahan ba ng OKC ang Boston sa 3 touchdowns imbes na 4? Oo, alam naman nating hindi ganun gumagana ang laro, pero nakakabaliw pa ring isipin. Ang Celtics ang namayani sa first half, sinasamantala ang hindi patas na kombinasyon ng laki at kasanayan. Binaba ni Jason Tatum ang balikat niya at dumiretso kay Gilgeous Alexander. Si Brown naman ay naka-score ng fadeaway 3-pointer kahit pa may mahigpit na bantay si Cason Wallace. Pinagharian ni Kristaps Porzingis ang rim sa magkabilang dulo ng court. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin sa ikalawang kalahati. Sa kabila ng kanilang dehadong laki, binuli ng Thunder ang mga bully. Ano ang nag-click sa depensa ng OKC sa huling 24 na minuto? Lahat, sabi ni Daigneault. Point of attack defense, seamless switching, relentless pressure. Si Dort ang nanguna sa shutdown. Matapos pigilan si Tatum sa first half, inilipat si Dort kay Brown sa second half. Bukod sa kanyang depensa, si Dort na nagmintis sa kanyang unang 8 attempts ay nakapagtala ng 3 sunod-sunod na 3-pointers na nagselyo ng panalo kontra sa Celtics. Samantala, nagkaroon ng pinakamasamang 3-point shooting game ng season ang Celtics. Ang Celtics ang may pinakamaraming naitatala at sinusubok na 3-pointers kada laro sa NBA. Nag-attempt ang Boston ng maraming 3 nitong Lunes pero ilan lang ang pumasok. Tricky, sabi ni Daigneault, dahil maraming variance sa basketball. Maraming swerte ang kasama sa 3-point shooting. Maingat si Daigneault na akuin ang kredito sa dami ng mintis ng Celtics, pero nakuha na ng Thunder ang benepisyo ng pagdududa. Kaunti lang sa Lunes ang mukhang tsamba,
Si Gilgeous-Alexander ay nagpakitang gilas na naman. At dalawa lang ang turnovers. Hindi naman kailangan ni SGA ng maagang MVP moment, pero nagkaroon siya ng isa, dalawa talaga, sa ika-4 na quarter nitong Lunes. Nagkaroon si Gilgeous-Alexander ng chase down block kay Jason Tatum sa isang dulo na nagresulta sa isang lob mula kay SGA patungo kay Isaiah Hartenstein sa kabilang dulo. Kapag ang iyong pinakamahusay na player ay nagbibigay ng lahat sa magkabilang dulo, nakakabaliw, sabi ni Dort. Ang Thunder ngayon ay may magandang record. Umabot na sa maraming games ang kanilang winning streak. Napakaastig, sabi ni SGA tungkol sa record ng kanilang team. Sinusubukan kong huwag isipin kung nasaan kami noon at kung saan kami patungo. Sa ganitong depensa, malayo ang mararating ng Thunder, marahil hanggang NBA Finals kung saan naghihintay muli ang Celtics. Sa huling balita, ang Los Angeles Lakers ay halos nagawa ang isang kahangahangang pagbabalik laban sa Rockets nitong Lunes. Matapos maiwan ng hanggang 22 points, nagawang bumalik ng Lakers sa laro at sa loob ng wala pang 10 segundo, nagkaroon ng pagkakataong itabla ang laro sa 3 puntos. Hindi nila alam, nagpasya ng huminto ang mga opisyal sa kanilang trabaho sa puntong iyon. Nag-timeout ang Lakers pagkatapos ng mintis na free throw ni Alperen Sengun upang mailipat ang bola. Mayroon pa rin silang isang timeout na mahalagang banggitin. Sa kasunod na inbound, nahirapan ang Lakers na makahanap ng mabubuksan at makikita si LeBron na humihingi ng timeout. Hindi ito ibinigay ng mga opisyal at ang pasa ni Christie kay LeBron ay nasalo ni Fred VanVleet na agad namang pinanatili ni LeBron. Isang saglit na sandali ito, kaya't maaari mong bigyan ng kaunting pasensya ang mga opisyal kung gusto mo. Ngunit ito rin ay isang sitwasyon kung saan dapat alam ng mga opisyal na may timeout ang Lakers, alam nilang malapit na sa 5 segundo at dapat nilang asahan ang pagtawag ng timeout. Gayunpaman, walang opisyal ang tumingin kay LeBron sa laro na lalong naging pabor para sa Rockets na mukhang nang foul din sa kanya. Bumaba si VanVleet sa court at nahati ang kanyang mga free throw upang gawing 4 na puntos ang lead na epektibong nagtapos sa laro. Nakuha ng mga opisyal ang huling tawa ng sa huling inbound ng Lakers, tinawagan nila si Anthony Davis ng foul sa isang screen attempt para kay LeBron na tumama sa 3-pointer bago ito ibasura. Sa huli, walang ibang dapat sisihin ang Lakers kundi ang kanilang sarili sa pagkatalo. Nahulog sila ng malaki sa first half at hindi makakuha ng defensive rebound ng napakadalas sa buong laro. Kahit si Coach JJ Redick ay itinuro ang offensive rebounding ng Rockets bilang dahilan ng pagkatalo nitong Lunes. Ngunit gayunpaman, ang mga opisyal na hindi nakikita ang maraming bagay sa isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng laro ay isang mahirap na tanggapin. Ano ang masasabi nyo dito mga kaibigan?